You're watching Songs and Praises here on Top Channel. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga composers na nakalahok na din sa isa sa mga mahalagang events sa ating samahan, ang A Song of Praise Music Festival, si Brother Tito Villarosa. Brother Tito, good morning po sa inyo. Good morning sa iyo at good morning sa lahat ng nanonood sa istasyong ito ng Top Channel. Yan. At salamat po sa Diyos na kasama ka namin dito sa Songs and Praises. Brother Tito, as a composer, kwentuhan niyo naman kami kung paano niyo nalikha yung mga compose songs niyo. Kung ano yung mga naging inspirasyon at yung mga kwento behind nung mga kanta. Kasi pangkaraniwan sa mga naging composition ko, parang mga istorya. Yung Calling of God, yun ay na-compose dahil natawag nga ako bilang isang manggagawa sa loob ng iglesia. Yun namang lingap ng Diyos, na-compose naman yun dahil nakita ko yung mga mabubuting ginagawa ni kapatid na Daniel, yung isa yung transient home, kaya nalikha naman yung lingap ng Diyos. Pwede ba yun? Opo. Napansin ko nga po dun sa kanta, yung flow niya, talagang nagkukwento siya ng tunay na buhay. Napaka-inspirational po. Ang isa niya po pong nalikhang awit, yung may title na Lingap ng Diyos. Yun nga yung binabanggit ko kanina na dahil sa ginagawang kabutihan ni kapatid na Daniel sa mga tao, nakita ko yung transient home, maganda yun Kaya yun mismo yung naging tema ng awitin na yun, yung lingap ng Diyos na ipinadala sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral. Yung pong awiting sagot sa kabalisahan, meron po ba kayong na-experience noon na problema, pagsubok, kaya po nalikha po yung kanta? Actually, wala kaming pambayad ng apartment noon At dahil na problema ako sa pambayad, nakita ko dun sa Biblia yung talatang sa 6:33, patuloy, na doon hindi tayo dapat mabalisa sa anumang mga suliranin sa buhay. Huwag tayong mabalisa sa kakanin o kay daramtin. Kaya yun mismong mga talata ng Biblia, yun mismo ang ginawa kong lyrics noong aking awitin na yun. Brother Tito, paano po ang style nung pag-compose nyo? Kasi meron pong ibang composer, nagsa-start sila sa pag-create ng tula, tapos po sa kanila lalapatan ng tugtog. Paano po yung experience nyo? Sa akin kasi, moody ako kaya hindi naman talaga ako composer na mayat may nakaka-compose. Actually, kapag yung nararamdaman ko lang merong parang huni, ganun. Kung minsan sa panaginip, nakakapanaginip ako ng tono na merong umawit. Halimbawa, isang singer dito sa iglesia. Tapos maririnig ko yung kinakanta niya doon sa panaginip. Kaya lang kung minsan, paggising ko, nakakalimutan ko na kung ano yung tono. So, ang nauuna po sa inyo yung tono? Tono talaga. Sa kanya po lalapatan ng lyrics. Doon nga ako nahihirapan Kaya siguro natatalo, hindi maganda yung aking mga lyrics. At saka hindi talaga siguro para composer. Kaya lang, meron naman akong kaunting nalalaman din sa pagko-compose. Baka sakali kahit pa paano yung mga kinocompose kong kanta makapagbigay inspirasyon sa mga kapatid, yung mga nababalisa sa buhay, yung hindi nakikita yung kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang walang hanggang pag-ibig sa tao, yung mga ganong bagay yung nagiging dahilan para ako'y makagawa ng kanta. Paano po ba nagsimula yung pagko-compose po sa inyo, yung interest sa paglikha ng awit? Bata pa lang po ba, nag-start na rin po kayo noon? Actually, nung kabataan ko, madalas akong gumawa ng kanta, kaya nga lang mga kalokohan Meron nga akong kanta ng pamboboso Meron akong kanta, puro pangalan ng mga kainuman ko sa barkada. Ganun, meron iba-iba.
meron nang nanliligaw ako sa misis ko, meron akong ginawang kanta para sa kanya. Ganun. Ngayon pong naanib na po kayo, napakinggan po, naunawaan po natin yung aral. Ano po ang pinagkaiba ng mga nalikha niyo pong awit noon, nadala po nung mga sa kabarkada niyo? Ngayon pong nakaunawa na po kayo ng aral. Ang gusto ko sanang magawa o malikha na awitin, yung awit bang makapagpapasigla sa kapatid sa panahon ng kanilang kalungkutan, yung makapagpapagaan ng kanilang pakiramdam, at yung makakaaliw dun sa mga kapatid, yun talaga ang gusto kong awitin. Kaya nga lang, siguro, dahil sa kakapusan din ng kaalaman, at saka siguro yung pagtatalaga din, dahil alam naman natin na ang lahat ng bagay sa Diyos nang gagaling. Siguro mayroong mga bagay na kulang pa sa akin na hindi sapat para makagawa ng ng tamang awit, gano'n. Yun ang pakiramdam ko. Doon po ba sa mga nalikha niyong kanta, alin po doon yung pinaka-favorite niyo? Actually, yung lingap ng Diyos ang Bakit po iyon? kasi nagdanting kasi ako sa nalingap din ako yung kahit nung nasa labas, kahit lalo na ngayon, talagang lingap ng Diyos yung nararamdaman ko sa bawat sandali ng aking buhay. Salamat po sa Diyos. Ano naman po yung naidulot sa'yo na sa every time po nakakapag-compose po kayo ng kanta, ano po yung pakiramdam? Masaya siyempre, biro mo. Tayo naman ay mga walong kabuluhan, pero tingnan mo, minamarapat ng Diyos na tayo makagawa ng kanta. Minsan kasi yung pag nakagawa ka ng kanta na mayroong aral, parang nakapagpapalakas nga ng kalooban, nakapagpapatibay ng pananampalataya. Ayan. Brother Tito, pag-usapan natin yung pag-join nyo sa ASOP. Ano po yung mga hindi nyo malilimutang experience sa pagsali nyo sa event na yun? Mahirap sumayaw. Kasi hindi naman talaga tayo mananayaw. Tapos yung mga step, kung tayo sana'y bata pa, madali lang ang sumayaw. Pero pag sa mga edad namin na ito, mahirap na Sa production number po yun, may presentation po kayo. Tsaka yung paano maiaayos yung panahon, yung oras para magampanan lahat yun. Kasi ikaw, palibhasa nga meron tayong tungkulin din. Siyempre, unahin muna natin yung mas mahalaga kaysa dito. Kaya ngayon ngayon nga umaga nahihiya nga ako kay Brad Danny dahil iniwanan ko sila doon Brother Tito, may tanong pa ako dun sa isa sa mga komposisyon mo. Ang title, Kagandahang Loob Mo ay Magpakailanman. Bakit po yun yung naging title niya? Kasi yung kasing pamagat nun actually ay mayroon ng kaparehas. Kaya sabi nung aayos nung programa, palitan yung title. Kaya pinalitan namin, pinapalitan ko kay Brad Danny. Ano po yung mensahe ng pinaka-theme po ng kanta? Kasi yung nun sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, ang kagandahang loob mo, magpakailanman. Kaya, pero yun yung mayroong parties doon na nagpapasalamat sa Diyos. Salamat Panginoon, salamat Panginoon. Pero kung nandun din naman yung mismong diwa, yun na yung naging title talaga ng kanta. Brother Tito, as a composer, ano po yung maaari nyong ma-share na mga na-experience nyo? At higit sa lahat, syempre po yung aral na natutunan natin sa ating mga mangangaral, sa mga kapwa nyo composers, at saka yung mga nag-iibig pa mag-try. Kasi syempre, tayo naman di nagkulang sa aral. Lagi tayong busog sa aral kay kapatid na Eli. Isa sa aral na nakapag-inspire sa akin para gumawa ng kanta, anumang talento na ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin natin para sa gawain. At nung panahon na yun, kinausap nga ako ni kapatid na Eli nun hanggang ngayon nga, taglay-taglay ko pa rin yung kahihiyan na yun dahil hindi ko sinunod yung kanyang na mag-compose ako ng kanta
Sabi ko, hindi naman po ako para dyan, saka hindi naman ako talaga composer. Siguro kung mapapanood ni Bradley itong na ito, sorry talaga ako, nalulungkot nga ako dahil hindi ko talaga magampanan yung kung ano yung ipinagagawa niya sa akin. Kaya kapag tumitingin si Bradley, naiiyak ko eh. Pero sa awat tulong po ng Diyos, nakasali po kayo sa ilang entries din po sa Song of Praise Music Festival, tama po ba? Oo, kaya nga lang, sabi nga ng anak ko tatay, composer loser yan. Laging talo eh. Meron pa pong kunulobin po ng Diyos, may iba pa pong pagkakataon. Aabangan po namin yung mga iba niyo pa pong komposisyon. At bilang pong last message po sa ating mga televiewers, ano po yung inspirational message na napakinggan niyo kay kapatid na Ellie na yun po yung naging inspirasyon niyo para magpatuloy sa kabila po ng lahat? Yun nga, hanggang mayroong buhay naman, mayroon tayong pag-asa. Tsaka lahat naman ng nangyayari sa ating buhay, kalooban din ng Diyos. Kung mayroon pang anumang talento nga na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin na natin para sa paglilingkod. Salamat po sa Diyos, Brother Tito, sa pagkakataong nakasama ka namin dito sa Songs and Praises. Salamat din sa Diyos at salamat kay kapatid na Ellie, kay kapatid na Daniel sa lagi ng pag-unawa sa aming mga kahinaan. Salamat sa Diyos. Ayan. Sa bahaging ito, bigyan daan natin na marinig po ang mga awit na compose ni Brother Tito, na aawitin naman ni Brother Nestor. Ang Calling of God at Kagandahang Loob Mo ay magpakailanman. Samantala, magbabalik ang Songs and Praises matapos ang ilang paalala.